Ay, magandang umaga po sa bawat isa at purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. What a wonderful Lord's Day morning. Amen. Pinagkaloob sa atin ng Diyos, buhay at kalakasan at napakagandang sikat ng araw. At sa gabi, mabilis nang dumilim at medyo lumalamig na rin ang kapanahunan. Pero salamat sa Diyos sa kanyang patuloy ho na katapatan. Tayo ho ay magsisimula sa ating first part ng gawain every Sunday morning, ang ating Sunday School. And we are going through the Reformation solas na tinatawag, or the 5 solas of the Reformation. And we will begin today ang sola gratia, or by God's grace alone. So bago ho tayo magpatuloy, ay tayo ho muna ay umawit. Tumayo po tayong lahat at awitin ho natin ang books of the Bible. Mawit muna tayo mga kapatid. Books of the Bible. Sabay natin awitin. Purihin po ang salita ng Diyos, maaari po magsiupo ang bawat isa. At tayo ho ay napapasalamat sa Diyos na meron tayong 66 books of the Bible na siyang basihan ng ating hong pananampalataya. At tayo ho ay dadako sa ating lesson. Hindi ba nakakabit? Ayun, sorry. Nakakabit na pala. Nawala. Ayun. Sola gratia, that means grace alone or by God's grace alone. At isa sa pagsusumikapan natin ngayong umaga is to define this ever familiar yet so unfamiliar term, grace. Lalo na sa Tagalog, biyaya. At pag hindi tayo nag-ingat, madalas yung biyaya ay isang supot na pansit na pinaayoy sa atin. Ay, blessing. Ay, biyaya. Pag inalok ka, masamang tumatanggi sa biyaya. Ayan. Well, ano nga ba? When we say by God's grace alone, how should we understand God's grace? At yun ho ang ating bibigyan ng mas matinding pansin ngayong umaga. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa biyaya mo at tunay
Hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, sa iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, wala kaming kaligtasan. O Diyos, anumang mabuti na meron sa amin ay galing sa iyo. At tunay, wala kaming maipagmamalaki. Ama, dalangin po namin, nawa ikaw pong patuloy na kumilos, ikaw pong patuloy na mangusap, ikaw pong patuloy na gumawa sa bawat isa. Ang iyong biyaya at iyong katotohanan ay gamitin mo upang kami ay patuloy na hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At aming inihiling, O Diyos, na saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan, pagkukulang, at tulungan mo kami, O Diyos, na ito, Panginoon, ay patuloy na paglabanan, pagsisihan, O Diyos, at ang aming paglakad ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, marami kaming mga kapatiran na nandoon ng mga karamdaman, mga bata na may mga ubot-sipon. Nawa, O Diyos, ikaw po ang mahabag at tulungan mo, Panginoon. At yun din, O Diyos, ang iyong hinirang na bayan, ang bayang Israel, aming hinihiling, O Panginoon, ang iyong kahabagan sa kanila. Muli, lahat ng ito, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pinaka-lesson. At kailangan nating reviewin ang ilang mga bagay na ating napag-aralan na. We stand on Scripture alone or sola scriptura. Nang ibig sabihin, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na ultimate authority sa atin dito sa church, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Meron pang ibang otoridad, kinikilala ng Biblia ang ibang otoridad, pero mas mataas ang Biblia kaysa sa kanila. Scripture alone means that all truths necessary for our salvation, to worship God, and to live a life that glorifies God is taught either explicitly or implicitly in the Scripture. So dito sa tatlong area na ito, paano maliligtas, paano luluwalhatiin o sasambahin ng Diyos, at paano mabubuhay nagbibigay luwalhati sa Diyos, nasa salita na ng Diyos lahat. Wala na tayong hinihintay. Isa sa mga matinding katotohanan na daladala nitong Scripture alone is the sufficiency. Sufficient ang Scripture. Wala nang ibang kailangan. Hindi tayo naghihintay ng pangitain mula sa langit. Actually, we reject those mga dagdag na revelasyon, no? Sapagkat sang-ayon sa salita ng Diyos ay sapat ang Scripture. Actually, pag meron tumayo sa harapan at ang unang bungad niya, na naginip ako kagabi, ang sabi ng mag-ingat agad, babala agad yun. At yan ho ay napaka mapanganib. So, we stand on Scripture alone. And then last week, tinapos ho natin for 1 month ang Solus Christus or Christ alone. Sa pamamagitan ni Hesukristo lamang at mahaba-haba yung ating definasyon nito. Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King or Prophet, Priest, and King. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus. Hindi na lagyan natin yun. Hindi nakasalalay ang kaligtasan sa kasalukuyan nating ginagawa. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus. Bilang tagapamagitan natin ayon sa nangyari sa kasaysayan. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus. If you remember that active and passive obedience, active na buhay siyang walang kasalanan at sinunod lahat ng kalooban ng Diyos. Passive, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. So itong dalawang ito, so tangi ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin ay ang sapat para maituring tayong matuwid sa harap ng Diyos or tayo ay ma-justify. Kasi paano tayo idideklara ng Diyos na walang sala? Hiwalay kay Jesus. Muli, hiwalay kay Jesus, lahat tayo ay makasalanan. Guilty. At sa pamamagitan lamang ni Jesus, nahugasan ng kasalanan tayo mabibihisan ng perpektong katuwiran. At anumang gospel, kung naalala niyo, pinag-aaralan natin, ibig sabihin ng gospel is way of salvation. Paraan ng kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Anumang gospel na hindi kinikilala o tinatanggi ang katotohanan ito ay isang false gospel. Hindi totoong paraan ng kaligtasan.
na hindi makapagliligtas sa sino man. And if you remember, nagbigay tayo ng babala sa mga Christ plus. Okay? At doon maraming nadadaya. Si Jesus din, pero may kailangang idagdag. Dagdagan mo ng pagsunod. Dagdagan mo ng pagtulong. Dagdagan mo ng kabutihan. Dagdagan mo ng pagpapamiyembro. Dagdagan mo ng bautismo. Dagdag. Si Kristo pa rin, pero dagdag. No. Christ alone. Dahil bago siya mamatay sa krus, si Jesus, bago siya mamatay sa krus, anong sabi niya? It is finished. Ang kaligtasan ay tapos na, wala na tayong dapat idagdag. At kung meron pang idinadagdag, ibig sabihin, hindi naniniwala na sapat at tapos ang ginawa ni Jesucristo. So muli, kailangan nating pag-ingatan sapagkat merong mga hindi nagtatanggi ng ebanghelyo kung hindi pinipilipit ang ebanghelyo. Si Kristo so let us be very, very careful towards that. Jesus Christ as our prophet, He mediates to us the revelation, God's revelation or the words of God. As Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 said, God who at sundry times or different times in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So nung Old Testament, iba't ibang paraan, maraming daan ng pagre-reveal ng Diyos. At in this last days, spoken unto us by His Son. Again, sa pamagitan ni Kristo at si Jesus ay nagsugo ng mga official revelation bearers. Sino yun? Ang kanyang mga apostol. That's why we have the New Testament. Hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Then Jesus Christ as our priest, He is the mediator of the righteousness of God. Upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Romans chapter 3 verse 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God. Yung katuwiran daw ng Diyos, paano makakamit? Which is hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi which is by faith of or in Jesus Christ. Yung daw katuwiran ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kanino daw ito nai-impute? Unto all and upon all them that believe. Sa lahat ng mga sumasampalataya. As in tunay na sumasampalataya. Bakit daw? Bakit ito lang ang paraan? Bakit solos Christus? For there is no difference. Pantay-pantay, pare-pareho. Ano yung pagkakapareho natin? For all have sinned and come short of the glory of God. That's why it is only through Christ. It is only through Christ. Verse 24, being justified freely by His grace, we'll encounter this verse again mamaya, through the redemption that is in Christ Jesus. I hope nagigets natin yung diin ni Pablo, in Christ, in Christ, in Christ. Yung ating katuwiran, yung ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Then, Jesus Christ as our King. Alala niyo, prophet, priest, and king. Jesus Christ as our King, He is the mediator of the rule of God over His people. Yung paghahari ng Diyos. At lahat ng totoong naliligtas ay napapailalim sa paghahari ni Kristo. Okay? Ang mga lahat ng totoong naliligtas ay napapailalim sa paghahari ni Kristo. At isang magandang tanong ay sino ang naghahari sa buhay natin? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, who hath delivered us from the power of darkness? God hath delivered us through Jesus Christ. Tayo ay iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. That speaks of salvation. At ano nangyari? And hath translated us into the kingdom, the rule of His dear Son. Mga kapatid, mga kaibigan, dalawa lang ang team. Sa basketball, hindi pwedeng tatlo ang team. Napakagulo nun. Dalawa lang ang team. It's either you're under the power of darkness or you're in the kingdom
of the Lord Jesus Christ. At baka mamaya meron ho dito nasa kadiliman pa rin at wala pa sa kaligtasan. In whom we have, that is in Christ, we have redemption through His blood, even the forgiveness of His sin. So again, you do not make Christ your king. If you're saved, Christ is your king. Hindi mo siya gagawing Panginoon ng iyong buhay. Hindi yung maliligtas ka ngayon, and then later on, pag handa ka na, tatanggapin mo siya bilang Panginoon. Ipopromote mo siya bilang Panginoon ng kahari. No. Kung ikaw ay totoong naligtas, siya ay yung hari. Ito ang katotohanan ng salita ng Panginoon. So now, nireview lang natin yung Solus Christus. Napakagandang katotohanan. We can spend many more time or pag-aaral siyaan sa bagay ho na yan, but we must push on. Sola gratia or grace alone. By the way, i-promote ko lang ang ating kapatid na si Brother Daryl. Baka pwedeng i-repost sa mga group chats natin. Itong 5 solas, naggawa siya ng mga wallpaper. Actually, yun yung wallpaper ko. So yung 5 solas, magandang paalala sa atin yan. Anyway, pinlog in lang natin. Sola gratia, by grace alone. At dito, ang pangunahin na ibig sabihin ay sa biyaya lamang ng Diyos ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng biyaya lamang ng Panginoon. And let's first look at some verses, not all, sapagkat napakarami, just some verses na I hope sufficient para magpakita sa atin ng katotohanan na ito. Ephesians chapter 2, verse 8, very familiar. Ang sabi, for by what? For by grace. Sapagkat sa pamagitan ng biyaya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Hindi ito sa inyong sarili. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa biyaya daw ng Panginoon, tayo ay naligtas. Romans chapter 11, verse 5, ang sabi, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. But if be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. Pagdating sa kaligtasan, and actually sa context nito, it will be, we should be honest sa context ng text, it's about election. Kagaya nung sa verse, kaya ako nilagay yung verse 5, remnant according to the election of grace, but this election is unto salvation, so konektado pa rin sa kaligtasan, it is by grace alone. Hindi pwedeng paghaluin in salvation, hindi pwedeng paghaluin ang grace and works. Naninegate. Pag yung works, hinaluan mo ng grace, wala ng works. Pag yung grace, hinaluan mo ng works, wala ng grace. Hindi pwedeng, or again, sana makakuha nyo ho, in salvation. Okay? Pat sa sanctification, magkaiba. Sa sanctification, magkasama yan. Naalala niyo sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Nevertheless, the grace that was bestowed upon me was not in vain, for I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So nahad yung labor and grace. Sanctification yun. Serving yun sa Panginoon. Pagdating sa salvation, election unto salvation, it's either grace or it's either works. Hindi pwedeng pagsamahin. Romans chapter 3, verse 24, being justified freely. How? Paano tayo diniklarang matuwid? By His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Romans chapter 5, verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. So nandito yung pagpaparallel between yung ginawa ni Adan, the first Adam,
And then Jesus Christ, the second Adam, sa kay Adan, for the offense of one, many be dead, much more. Ibig sabihin, mas dakila, higit na mas dakila yung ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At ito daw, itong ginawa ng Diyos na ito is yung grace of God and the gift by grace. Again, it cannot be clear that it's the grace of God and the gift, yung regalo daw na ito is by grace. Pero paano? Which is by one man, Jesus Christ. Solus Christus pa rin. Mamaya, diniin na natin itong truth na ito. Babalikan natin ito. That the saving grace of God is through Jesus Christ. Okay? So, sola gratia is through solus Christus. Hindi pwedeng magkahiwalay. So, therefore, kung ibabalik mo, kung dadaan ka kay Kristo, dapat by grace lang. Hindi pwedeng paghaluin. Romans chapter 5 verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abound, grace did much more abound. Mga kapatid, lahat tayo makasalanan, pero hindi tayo lahat pantay-pantay ng kasalanan. Nakuha niyo ho yun? Meron talaga mga tao na mas ubod ng sama. Pero sabi ng salita ng Diyos, ikaw man ang isa sa mga yun. Kung saan sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana ang biyaya. Right? My sins, they are many. Well, dun sa kanta, ginawang mercy is more. But grace is more. Purihin ang Panginoon. So sana, these 5 verses na tingnan natin, malinaw, it's by grace, by grace, by grace, by grace. Sola gratia. So i-define natin, at kung I hope meron kayong kopya ng ating church brochure, kailangan natin mag-print ulit, naubos na, no? Kaya natin pinag-aaralan ito para alam niyo pag may ano ba yung tinuturo sa church niyo, you can go through that brochure at mapaliwanag niyo sa kanila kung anong ibig sabihin. So let us define when we say sola gratia. Ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Ibig sabihin, walang obligasyon ang Diyos sa atin maliban na lang ang makatarungang parusa para sa marami at tahasang mga kasalanan natin. Kaya nga, kung magliligtas man siya ng mga makasalanan na siyang ginawa niya sa ilan pero hindi sa lahat, ito'y dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. Huwag kayo mag-alala, as we have been doing sa ibang mga, sa sola scriptura, solus Christus, hihimayin natin itong definition na ito. Sa katunayan, maliban na lang sa biyaya niyang ito at sa gawa ng banal na Espiritong nagbibigay buhay na dumadaloy mula sa biyayang ito, walang sinuman ang maliligtas. Kung ang mga pamamaraan ng tao, mga techniques o mga strategies lang ang pagbabatayan, walang kakayahan ang mga ito na magdala sa sinuman para sumampalataya kay Kristo. Tanging biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Banal na Espiritu ang makapagdadala sa atin kay Kristo at siyang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan at babangon sa atin mula sa kamatayan tungo sa espiritual na buhay o buhay na walang hanggan. So muli, mahabang definition, pero hihimayin natin yan sa mga susunod nating pag-aaral. Pero bago natin tingnan yan, grace tayo ng grace, grace tayo ng grace. Well, what is grace? What is grace? Madalas, ang word na grace, or sa Tagalog ay biyaya. Ito ay natatali madalas sa mga material or physical na bagay. Sabi ko nga ho sa inyo, binigyan ka ng isang balot na pansit, uy, biyaya. Tama? Or gumaling ka sa karamdaman, biyaya ng Diyos. Or pumasa ka sa exam, biyaya ng Diyos.
Or graduate ka, biyaya ng Panginoon. Madalas ito'y nakatali sa mga material o physical na bagay or mga mabubuti at favorable na pangyayari. Sabi ko nga ho, gumaling ka sa karamdaman mo, graduate ka, anumang mabuting bagay, masarap, masaya, positibong bagay sa ating paningin, madalas nililabel natin ito, nilalagay natin sa ilalim ng kategoryang ano? Biyaya ng Diyos. Now, huwag niyo pagkamalaan. It is. It is. Bakit? Hindi tayo karapat-dapat sa anumang mabuti. Sabi nga ng isang theologian, kung bubukas man ng lupa ngayon at lalamunin tayo at dadalhin tayo ng Diyos diretso sa impyerno, mananatiling matuwid ang Diyos. Bakit? Karapat-dapat lang tayo dahil tayo ay makasalanan. Naalala ko ho, yung isang kamag-anak ho namin, nagka-cancer siya. Ang tanong niya sa akin, Paul, bakit? Bakit ako nagka-cancer? Mabait naman ako, tumutulong naman ako, nagsisimba naman ako. Bakit ako nagka-cancer? Ano ang nasa likod ng tanong? Masyado akong mabait para magka-cancer. Nakakalimutan niya, yes, maaaring kumpara sa ibang tao, mas mabait siya. Hindi siya kagaya ng mga kriminal, pero siya'y makasalanan pa rin. At ang ganda yung tanong ng isang nabasa ko sa libro, sabi niya, why not? Bakit? Masyado ka bang matuwid para hindi ka magkasakit? Masyado ka bang faithful para walang mangyaring masama sa iyong buhay? Masyado ka bang magaling para maging exempted sa hirap? Tama. Mga kapatid, yung isa sa pinakamatuwid na ng buhay sa balat ng lupa, hindi perfecto, pero isa sa pinakamatuwid, so much so na pinagmalaki siya ng Diyos, si Job. Pero dumanas ba ng pagdurusa? Super. Nakuha natin? So therefore, in a sense, lahat ng, kung kaninang umaga nagtimpla ka ng kape at paghihigop, sarap, biyaya yun. Hindi ka karapat-dapat sa masarap na bagay. Nagising ka, sarap ng tulog, biyaya, hindi ka man nakatulog, buhay ka pa rin, humihinga ka, biyaya yun. Hindi tayo karapat-dapat. So in a sense, that is true, anything na mabuti, maganda, positibo na nangyayari ay biyaya ng Panginoon. But, hindi ito yung ating tinutukoy when we say grace alone. As we have said kanina, ito ay konektado sa kaligtasan. Pero meron ng konting hint. So, what is grace? Pag nagbasa tayo, minsan may na-encounter ako, ang sabi ng isa, grace is God's riches at Christ's expense. GRACE nga naman. Magandang sticker. And merong truth diyan. God's riches. Again, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay maging tagapagmana ng Diyos. At sino nagbayad? Si Jesus. So may truth diyan. Karapat-dapat ba tayo doon? No. So yes, it is grace. Pero kulang pa rin. Ito yung isa pinakamadalas na nababasa at naririnig nating definition ng grace. God's unmerited favor. Yung pabor ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Unmerit. Naalala ko noon sa Bible school, meron kaming demerits. Pag meron ka mga offenses, minus. Meron din mga merits. At pag nakaipon ka ng sapat na merits, meron kang sapat na, may kakaulang kang reward. Okay? Parang sa eskwelahan, pag nag-perform ka na maayos, nag-aral ka mabuti, ginawa mo mga assignment mo, ipinasa mo yung mga quizzes mo, meron kang merit. Meron kang merit sa mataas na grado at pang mga rewards. Ang grace ay ito, God's unmerited favor. As we have said kanina, hindi tayo karapat-dapat sa anumang bagay na mabuti.
pero binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng mga mabuting bagay. Unmerited favor. At kung merong pinakamabuting bagay na hindi tayo karapat-dapat, ano yun? Langit. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Kapatawaran ng kasalanan. Pagiging mga anak ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng to. Unmerited. At hindi nga, anong ginawa natin para maging karapat-dapat tayong maging mga anak ng Diyos? Anong ginawa natin para maging karapat-dapat tayong mapatawad sa ating mga kasalanan? Wala. Wala tayong ginawa at wala tayong magagawa. It is unmerited. Yung pabor ng Diyos na binibigay sa atin na hindi tayo karapat-dapat. Now, these definitions, dapat may S, are good, but lacking. Itong definasyon na ito ay maganda. Sana nakita niyo ho, may truths, may katotohanan sa mga ito. Pero doon sa ating pinag-aaralan na by grace alone, ito ay may kakulangan. At para maunawaan natin yung kakulangan, tayo ay gagamit ng isang ilustrasyon. Okay? At itong ilustrasyon na ito ay inspired by Jerry Bridges. Ano, sa isang article na sinulat ni Jerry Bridges, nagbigay siya ng ilustrasyon at nung nabasa ko yun, oo nga, mas naging maliwanag sa akin. Anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos sa ikaliligtas? So, hindi to copied from, ito ay inspired by, ibig sabihin may konting inedit si Brother Paul. Magbigay tayo ng example. Merong isang lalaki, a man knocked on a door of a house. Kumatok sa isang bahay, sa isang pintuan ng isang bahay at humihingi ng pagkain. Namamali mo siya ng pagkain. Yung nanay sa loob ng bahay ay tumayo, kumuha, naghanda ng pagkain at binigay sa kanya. Walang hiningi, hindi nagpabayad, at walang hininging kapalit. Nakuha niyo ho? So may isang tao, stranger. Okay, kumatok. Hindi mo makahingi ng pagkain. Walang anumang salita. Naghanda ng pagkain. Yung nanay sa loob, binigay doon sa lalaki. Hindi humingi ng bayad. Hindi humingi ng kapalit. Okay? Masasabi natin that this is a gracious and kind act. Yes? Hindi naman karap. Sino ba yung lalaki? May obligasyon ba? May obligasyon ba yung nanay doon sa loob ng bahay na magbigay ng pagkain? Wala. May ginawa ba yung lalaki na kumatok sa bahay para siya maging karapat-dapat sa pagkain? Wala. So in a sense, this is a gracious act. But this is not the biblical grace that we are talking about. Muli, ito ay kulang. Kulang. Baguhin natin ng konti. A man who robbed a store in your town came and asked you for food. So nagkaroon ng pagbabago. Isang lalaki na alam mo, wanted. Kakapanood mo pa lang. Nakita mo yung picture niya. At habang pinapalabas sa TV yung picture niya, nakita mo kumakatok siya sa pito. At humihingi siya ng pagkain. Nakuha niyo ho? So hindi lang siya basta tao, siya isang tao na kriminal. Humingi ng pagkain sa iyo. Point, this is not just unmerited, but there is demerits. Nakuha niyo ho? Hindi lang siya basta hindi karapat-dapat. Actually, ang dapat sa kanya ay parusahan. Meron ngayong bagong dimensyon. Ito ngayong humihingi ng pagkain ay kriminal. This is still not close enough to the biblical grace. So yung kumakatok sa bahay mo ay hindi lang basta gutom, kung hindi siya isang kriminal na humihingi sa iyo ng pagkain. Bakit hindi pa rin to close enough? Because you are not the offended party. May ninakawan siya, pero hindi naman yung bahay ko ninakawan niya. Pakialam ko ba? At minsan may ganun tayo, di ba? Pakialam ko, hindi naman ako yung nusok doon.
Baguhin natin. A man who robbed your house and physically injured you and your family. Biglang pinasok ang bahay nyo, nandun kayo kumakain, parang yung ginawa ng mga Hamas sa mga Hudyo. Umagang-umaga, pinasok ang mga bahay nila. Sangayon sa mga balita, yung mga tao nandun pa lang sa breakfast table nila, yung iba naghahanda ng pang-birthday ng family nila, at saka dumating yung mga terorista. Hindi lang kayo ninakawan, sinaktan ang iyong buong pamilya. Okay, grabe ang offense na ginawa sa'yo. Now, medyo mas malapit na ito sa grace. Why? Because you are the offended party. Ikaw na yung ginawan ng masama. This is a bit closer to the biblical grace, but still lacking. Bakit? Mga kapatid, ang lahat ng kasalanan natin ay kasalanan laban sa Diyos, ultimately. Alala niyo ho, sa lumang tipan si David nagkasala. Nagkasala siya kay Bathsheba, nagkasala siya sa asawa ni Bathsheba, si Uriah, nagkasala siya laban sa pamilya ni Uriah. Nakuha niyo ho yun? Pero pagdating sa Psalm 51, anong sabi ni David? Unto thee I have committed this wrong. Sa iyo ako nagkasala. Mga kapatid, ultimately, anuman ang kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. God is personally offended sa lahat ng kasalanan. So medyo mas malapit na ito sa biblical grace. Note, you do not have. So narito yung kakulangan. Bakit kulang pa rin? You do not have the right nor the power to impose justice against the offender. Wala kang karapatan para hindi ka naman vigilante. Wala tayong karapatan para ipataw yung hustisya. Merong justice system ang ating bansa. Kailangan paganahin yun. Baguhin natin ulit. A man robbed your house, physically injured you and your family. Food was not his greatest problem. Humingi siya ng pagkain. Pero hindi yun ang pinakadakilang problema niya. Itong pinaka-problema niya. But the police is out to arrest him. Merong aaresto sa kanya to bring him to a just trial and be appropriately punished for his offenses. Okay? Nabago na yung setting. Yung nagnakaw sa inyo, ng physical injury sa iyo at sa iyong pamilya ay tinutugis na ng pulis. At kumakatok siya sa bahay niyo. At ito pa yung isa. Hindi niya alam ang trabaho mo, ikaw ay hukom. Ikaw lang yung kahit sa isang judge dun sa bayan na yon. At therefore, pag inaresto siya, sino ang magpapataw sa kanya ng hustisya? Ikaw. Sapagkat ikaw yung hukom. Pero imbis na patawan mo siya ng hustisya, imbis na parusahan mo siya, hindi mo lang siya binigyan ng pagkain, kundi kinuha mo yung mga marumi niyang damit at ibinihis mo sa kanya yung malinis na damit ng iyong anak. Nakuha ho? Kinuha mo yung marumi niyang damit, binigyan mo siya ng pagkain, kinuha mo yung marumi niyang damit, at ibinihis mo sa kanya yung malinis na damit ng iyong anak at yung marumi niyang damit, ibinihis mo sa iyong anak. Nung dumating na yung pulis, ang sabi nila, nakapula yung kriminal. Yung pulang damit ng kriminal, ibinigay mo sa iyong anak, at yung puting damit ng iyong anak, binigay mo doon sa kriminal. Sinong dadakpin ng pulis? Sinong dadakpin? Sinong dadakpin? Yung anak. Nakukuha niyo yung larawan? God's grace is far greater.
mas higit pa ang biyaya ng Diyos. Narito ang katotohanan. Dito sa example, na kompromiso ang hustisya. Ako niyo ho? Na kompromiso ang hustisya. Actually, pag ginawa ng judge yun, ang susunod na arestuhin ay ang judge, obstruction of justice. Kapag tinago mo yung kriminal, pati ikaw, hatak ka. Nakuha niyo ho? Ang biyaya ng Diyos ay higit at higit pa. Bakit? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkompromiso ng hustisya, kung hindi sinatisfy ang hinihingi ng hustisya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So muli, iset natin yung halimbawa. Isang lalaki na ninakawan ng iyong bahay at sinaktan ka at ang iyong pamilya. Hindi pagkain ang pinaka-problema niya. Ang pinaka-problema niya, aarestuhin siya ng mga pulis para parusahan. Hindi mo lamang siya binigyan ng pagkain, kinuha mo yung damit niya at ibinihis mo sa iyong anak, at yung damit na malinis ng iyong anak, binihis mo sa kanya. So pag dumating yung pulis, ang inaresto nila ay yung anak mo. At pinahintulutan mo. Hindi doon natatapos ang grace. The criminal does not want it. He rejects it and is totally against it. Ayaw ng kriminal. Ayaw nung kriminal yung ginawa mo. Hindi niya gusto. At patuloy niyang lalapastanganin, patuloy kanyang nanakawan, at patuloy kanyang sasaktan. Bira, brother Paul, grabe naman yung kriminal. Pinakain mo na nga, gumawa ka ng paraan para hindi siya maaresto, pero patuloy pa rin siyang paglalapastangan at mananakit sa'yo. Mga kapatid, ganyan ang tao. Ganyan ang tao. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. And sabi ng John chapter 3 verse 19, and men love darkness rather than light. Mas mahal ng tao ang dilim kaysa liwanag. Point. The grace we are dealing with is beyond human capacity. Hindi kaya ng tao. Higit at higit itong biyaya na nagligtas sa atin. So itong ginawa ng Diyos sa pagliligtas ay hindi kabaitan ng tao na medyo i-level up mo lang. No, ito'y higit at higit sa kayang gawin ng sinumang tao. So sana, kahit pa paano, napinta yung picture. So hindi lang ito yung pansit na pinauwi sa'yo. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi lang tayo basta hindi karapat-dapat. Ang karapat-dapat sa atin ay parusa. At ang ginawa ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Itong biyaya na ito ay kakaiba. So what is grace? So I borrowed 3 definitions from 3 different theologians. Na quote natin, sabi ko nga kanina, galing ho kay Jerry Bridges yung inspiration ng example na yon. Dinefine ni Jerry Bridges ang biyaya ng Diyos, saving grace of God in this way. God's favor through Christ to people who deserve His wrath. Yung pabor ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa mga taong dapat lang sumalo sa puot ng Diyos. By His grace, we do not receive the wrath we deserve. Instead, we receive the favor we don't deserve. Why is this true? Bakit ito naging totoo? The answer is found in 2 words. Through Christ. Through Christ. So hindi tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos binigay sa atin. Karapat-dapat tayo sa puot ng Diyos, hindi ibinigay sa atin. It's all by grace. Point, God's saving grace is always through
Christ. Sinabi natin kanina, mula doon sa mga verses, yung 5 verses na tingnan natin kanina, consistently, it's through Christ, through Christ, through Christ. So, hindi natin maihiwalay ang nagliligtas na biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. So, if salvation, kung ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, it can only be by grace. And if salvation is only by grace, it can only be by Christ. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Hindi ubra. Hindi pwede. Sabi ni John MacArthur, grace is not merely unmerited favor. It is favor bestowed on sinners who deserve wrath. Karapat dapat lang parusahan. Karapat dapat lang na ikulong. Karapat dapat lang bitayin. Pero tumanggap ng biyaya. Showing kindness to a stranger is unmerited favor. Doing good to one's enemies is more the spirit of grace. Muli, kung kumatok sa bahay mo, hindi mo kilala, binigyan mo ng pagkain, that's gracious. Pero hindi lang basta ganun. Kumatok sa bahay mo, pagbukas mo, yung kaaway mo, yung gumawa sa'yo ng masama. Tapos bibigyan mo. Mas malapit yun sa biyaya ng Diyos. At tayong lahat na makasalanan, sabi ng salita ng Diyos, we are enemies, we are rebels. Pero binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong biyaya yun? Anong biyaya yun? Narito ang isang mahalaga. God's saving grace is always presupposes sin and guilt. Ang nagliligtas na biyaya ng Diyos ay laging ipinapalagay. Anong ibig sabihin? Implied lagi. Hindi pwedeng wala. Okay? Halimbawa, nakakita ka ng bumbero nagmamadali. Wiu, wiu, wiu. Anong ipinapalagay mo? May party. May party? Hindi, ipinapalagay mo may sunog. So kung ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang dapat nating ipalagay ay ito, merong kasalanan na dapat pagbayaran. Kaya nga ho, minsan isa sa mga tinatanong ko pag nagbabahagi ako ng ebanghelyo, sinong tagapagligtas? Si Jesus. Minsan tinatanong, bakit ho kailangan ng tagapagligtas? Kasi lumaki lang sila basta may tagapagligtas. Bakit kailangan? Kasi ho, mapapahamak kayo. Kasi makasalanan tayo. God's grace presupposes sin and guilt. Sabi nga ni Sam Storms, grace has meaning only when men are seen as fallen, unworthy of salvation, and liable to eternal wrath. Magiging biyaya lamang ito pag tinignan natin ng tao na makasalanan at hindi kayang iligtas ang kanyang sarili at hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Muli mga kapatid, kung kaya nating iligtas yung ating mga sarili, wala tayong pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Kaya mo naman pala eh. Para ba ganito, may nagbibigay sa iyo ng pansit, meron kang isang talyasing pansit sa bahay. Natira nung handaan. Hindi ko kailangan yan. Meron ako eh. Nakuha niyo ho? Kung kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili, hindi ko kailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya ko eh. Magsisimba ka lang pala, magpapakabait ka lang pala, tutulong ka lang pala, wala ka lang palang gagawin masama. Akala mo wala kang ginagawang masama. Pero magpapakabuti ka pa lang pala, akala mo kaya, sapat na yun, hindi mo kailangan ng biyaya. Tingin mo karapat dapat ka. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, dati ganun si Brother Paul. I can vividly remember isang weekday, hindi ko maalala kung anong araw, pero sinundo kami ng L3. Madalas pinasusundo sa amin ng service namin noon, yung L3 ng IC. Sinusundo kami doon sa Sacred. I can vividly remember na sinundo kami hapon, ma-orange na ang at nakatingin ako sa kalsada habang nakasakay ako sa likod ng L3 at ang sabi ko, pag bumangga ito at namatay ako, pupunta naman ako sa langit kasi mabait naman
ako. Hindi ko alam ba't ko naisip yun. Pero meron akong memory na yun. Siguro grade 3, grade 4. Sabi ko sa sarili ko, pag bumangga ito at namatay ako, sa langit ako pupunta kasi mabait naman ako. Anong sinasabi ng statement na yon? Hindi ko kailangan ng biyaya. Kasi karapat dapat ako. So hindi pwedeng pagsamahin yun. Pag sinabing biyaya lang ang kaligtasan, ipinapalagay nito na ikaw ay makasalanan at hindi karapat dapat sa kaligtasan. Tuloy natin. Grace, so simulan natin ulit para hindi tayo mawala. Grace has meaning only when men are seen as fallen, unworthy of salvation, and liable of eternal wrath. Grace does not contemplate sinners merely as undeserving, but ill-deserving. Oo nga, no? Hindi ka lang undeserving, kundi ill-deserving. Ano ibig sabihin? Hindi ka lang basta hindi karapat-dapat sa mabuti, karapat-dapat ka sa masama. Lahat tayo ay karapat-dapat sa apoy ng impyerno. Walang exempted. I hope nagigets ng iba yun. It is not simply that we do not deserve grace, we do deserve hell. We deserve hell. Ulitin natin. We deserve hell. Pero binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. So balik tayo doon sa definition, mabilis na lamang ho ito. Ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Wala tayong pwedeng, kumbaga wala tayong K. Ano yan? Wala tayong K sa Diyos. Hindi ka pwedeng tumayo sa tarangkahan na, Lord, papasukin mo ako, marami ako tinulungan. Alam mo may K ka dahil marami kang tinulungan. Walang mga taong, ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo lahat karapat-dapat. Ibig sabihin, listen, hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. Hindi obligado ang Diyos. Bakit? Sabagat lahat tayo ay makasalanan. Binasa natin kanina. As it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kayo. Hindi lang basta yun. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Alam niyo, walang humahanap sa Diyos. Mga kapatid, ang tao hindi hinahanap ang Diyos. Si Jesus, ang sabi niya, I came to seek and to save that which was lost. Hindi ang Diyos ang nawawala para hanapin mo. Ang mga tupa ni Kristo ang nawawala at hinahanap niya. Nang sabi ni Jesus, lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Hindi siya papalya. Hindi palyadong pastol si Kristo. Romans 3:23, nabasa na kanina, for all have sinned and come short of the glory of God. Ikaw man ang pinakambait, kapus ka pa rin. Bitin. Our best deeds are still lacking. Bakit wala tayong claim sa Diyos? Ba't wala tayong maaaring angkinin mula sa Diyos? Sapagkat una, lahat tayo makasalanan. Pangalawa, anumang kabutihan mo, kulang pa rin. Ang sabi ng Isaiah 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. Lahat ng yung the best, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Nung hindi ka paligtas, the best, kung kaya mo, ewan ko kung pwede nyo i-recall, nung hindi pa tayo mananampalataya, tapos yung pinakamabait na araw, yung araw na pinakamabait ka, guess what? Hindi mo pa rin ibinuhay yun para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi pa rin yun out of love sa Panginoon, therefore, kulang pa rin. And we do fade as leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Hindi lang yun, we are spiritually dead.
Patay tayo sa kasalanan. Paano ito nilarawan ni Pablo? Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath He quickened, binuhay tayong muli ng Panginoon, who were dead in trespasses and sins. Anong itsura nun? Ano ba ang itsura ng taong patay sa kasalanan? Ang taong patay sa kasalanan is a walking dead. Patay pero lumalakad. At baka meron dito ngayon na ganun. Patay ka pa rin sa spiritual. Pero yes, may ginagawa ka, nabubuhay ka. Anong itsura nun? Verse 2, wherein in time past ye walked. Kita nyo na? Dead, but walk. Walking dead. Ye walked according to the course of this world. Kung ang buhay mo, listen, kung ang buhay mo ay sang-ayon lang sa agos ng mundong ito, yun lang ang direksyon mo, yung agos ng mundong ito, you're dead. Kung ang concern mo lang ay patungkol sa buhay na ito, mundong ito, I'm not saying na ikaw ay rapist, drug addict, o kung ano man, kundi ang buhay mo, maaaring mabait na tao ka, pero ang buhay mo ay dito lang. Ito lang, course of this world. You're dead. According to the prince of the power of the air, that is, according sa kalooban ni Satanas. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Paano pa inilarawan? Verse 3, among whom also we. And I always point out, yung pronoun na we, kasama si Pablo. At sino si Pablo? Is a pinaka-relihiyosong tao. At sa kabila ng kanyang pagiging relihiyoso, a Pharisee. Paano niya dinescribe ang kanyang sarili? We all had our conversation, our lifestyle in time past, bago tayo naligtas. In what? How? In the lust of our flesh. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Ginagawa yung gusto ng pita, ng laman. Ang laging konsiderasyon mo lang ay ito at ito. At wala kang konsiderasyon sa Diyos. You're dead. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. Wala tayong makiklaim sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Could you imagine a walking dead lalapit sa Lord, papasukin mo ako sa langit? No. Lahat tayo ay rebelde laban sa Panginoon. Romans 5:10, for if when we were what? Enemies. Bago tayo naligtas, kaaway tayo. Hindi lamang yun. Sa chapter 8, verse 7, because the carnal mind is what? Enmity against God. Yung kaisipan ng hindi ligtas, pakikipaglaban sa Diyos. Muli, huwag niyo imagine yung mga nasa kulungan, mga taong sa mata natin at pamantayan natin perfectly okay. Maaari ito yung mga taong sa pakikitungo sa kapwa, wala kang masabi. Pero ayaw nila sa Diyos. Maaari nagsisimba linggo-linggo, pero ayaw nila sa Diyos. The carnal mind is enmity against God. Why? For it's not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi ito nagpapailalim sa mga kautusan ng Diyos at hindi nito kaya. Ayaw at hindi kaya. We are rebels before God. So that's why wala tayong claim sa Diyos. Another way of saying it, hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. Actually, kung merong, quote-unquote, obligasyon ng Diyos, parusahan tayo. Dahil ang Diyos ay hukom na matuwid. Anong trabaho ng hukom na matuwid sa mga kriminal? Anong trabaho niya? Iligtas o parusahan ng mga kriminal? Yun ang dapat. We are ill-deserving. Pero ang Diyos ay naging mabiyaya sa atin. That's what we say. What we mean, sorry. When we say, by grace alone, sola gratia, ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Panginoon. Tutuloy natin next Sunday. Masihimayin pa natin. Tingnan natin yung una. Walang
ang mga tao ay walang maaaring angkinin o walang maaaring i-claim sa Panginoon. Meron ba may tanong? Ayun. Pakihintay lamang po yung mic para mapakinggan din ho ng ating mga sumusubaybay online. Hello, hello. Tanong ko lang, Brother Paul, may mga tao kasi na nagsabi na inaalala din naman daw nila yung Diyos. Inaalala? Oo. Hindi naman sila nakakalimot na tumatawag sila sa Diyos. At gumagawa rin sila ng kabutihan. Paano ba yun? Mga kaibigan. Hanggat ba hindi tayo kumikilala kay Kristo o lahat yun? Okay. Maganda ho yung tanong sapagkat madalas natin isa ito sa mga madalas na uri ng mga tao makakausap natin. Hindi naman ako nakakalimot kay God. Diba? Hindi lagi, pero nagsisimba pa rin naman. Nagpe-pray naman ako gabi-gabi. Okay? Ito ho ang problema, hindi yun ang daan patungo sa Ama. Ang daan patungo sa Ama ay si Kristo lamang. Hindi yung pagdadasal mo gabi-gabi. Ang kapatawaran ng kasalanan ay wala sa hindi mo pagkalimot sa Diyos. Ang kapatawaran ng kasalanan ay nasa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang dugo na tumigis doon sa krus. Sabi ng salita ng Panginoon. So kung hiwalay kay Kristo, walang kapatawaran. Hiwalay kay Kristo. As we have read kanina, yung mga mabubuting gawa, inaalala ang Diyos, we classify that as mabuti. Tama? Pero hiwalay kay Kristo, maruming basahan pa rin. So, when we try to evangelize, isa yun sa mga bagay na dapat nating linawin sa mga tao. Because intrinsically, ang tao mabuti ang tingin sa sarili. At ang sabi ni Jesus, ang walang sakit, hindi kailangan ng manggagamot. At may mga pagkakataon, isa sa mga pangunahing kailangang klaruhin sa evangelism ay ito, may sakit ka. Ako niyo ho? Ibig sabihin, kailangan natin ipakita na may problema, ikaw ay patungo sa kapahamakan, ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, para makita niya yung pangangailangan niya ng tunay kay Kristo. Isa ho yun. So, thank you po doon sa tanong. At sana, pag nagkaroon tayo ng opportunity or encounter sa mga taong ganun ang pagsasalita, maging mapagmahal, maging magalang, pero maging firm doon sa katotohanan. Na makita nila na sila yung makasalanan at hiwalay sa biyaya ng Diyos. Kay Kristo Jesus, wala silang pag-asa ng anumang kaligtasan. Ano po? Meron pa ho ba? This is a church. Going once. Going twice. Basahin ko lang ho at nag-forward ho ng tanong mula ho kay Brother Boy. May mga tunay daw na sumasampalataya pero lumalabag / nagdadagdag sa Bible. Ligtas ba sila? Again, kung sila po ay knowingly lumalabag, knowingly nagdadagdag. Again, pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano, totoong Kristiyano? Pwede. Pero kagaya nga ng sinabi ng book of 1 John chapter 3 and chapter 4, ang tunay na pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nahuhulog ba sa kasalanan ng Kristiyano? Yes. Kasalanan ba ang maling pag-handle ng salita ng Diyos? Yes. Pwede bang mahulog doon ang isang tunay na Kristiyano? Yes. Pero kung nagpapatuloy doon, sa malamang yun ay manifestasyon ng hindi pagiging tunay na mananampalataya. Hindi lang basta doon, maging iba pang mga kasalanan. Nahuhulog sa kasalanan ng Kristiyano pero iba yung nagpapatuloy sa buhay ng kasalanan at walang pagsisisi. So yun ho ang sinasabi ho ng salita ng Panginoon. So again, ako ho ay napakaingat pag malinaw sa Bible, lalo na sa usapan ng ebanghelyo. Sasabihin natin, pag mali ang pagturo sa ebanghelyo, walang kaligtasan. Pero when it comes to
mga taong nananampalataya sa Ebanghelyo, I'm very careful na maglatag ng generalization na sabi basta hindi sila ligtas without knowing some other details. So that will be very, very, very careless. Meron pa ho ba? So thank you very much po doon sa mga sa online. Baka meron hong comments? Wala po. Anyway, I hope na tayo ay patuloy na natututo at nakikita natin yung ganda when we say, and again, when we sing Amazing Grace, ay lalo tayong ma-amaze sa biyaya ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa pagliligtas mo, at Ama, aming hinihiling, nawa po patuloy mo kaming ingatan, tulungan, gamitin, at nawa, O Diyos, huwag mawala ang aming pagkamangha sa biyaya mo na sa amin ay nagligtas. Ipakita mo, O Diyos, kung gaano lahat kami ay galing sa lusak ng kasalanan, at ito, Panginoon, patuloy na dumurog sa aming kayabangan, at patuloy, Panginoon, na magtulak sa amin palapit sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong biyaya na sa amin na nagligtas. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus na iyong pinagkaloob upang sa amin ay magligtas. At yun din, salamat sa iyong salita na basihan namin ng iyong mga katotohanan. Ikaw lamang ang malawalhati sa lahat ng ito, O Diyos. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay magkakaroon ng break time. It's 9:40 at 10 a.m. ho, eksakto, ay magsisimula ho ang ating gawain ng pagsamba. God bless po.